Hello. Hi. Hello. Hello guys, good morning. Hello guys, good morning. Hi, good afternoon. Hi everyone, good evening. This is the Long Table Diaries podcast. This is our episode 3, Mildly Scary Story. So, please lang sa mga co-host kasi emphasis on the mild, na mild lang dapat. Mild. Hindi scripted, 'di ba, ang podcast. So hindi ko alam kung itong mga 'to ay gaano ka-scary ang kanilang mga stories. So sana mild lang. Sana makatulog ka. Oo, kasi dapat child-friendly. So, Alright. dapat hindi ako magkaroon ng nightmares. Ako muna. Yes. Kasi yung number 1 na sa akin is, syempre nung bata tayo, diba? Pag nasugatan ka, tapos pupunta ka sa parents mo, Nay, nasugatan ako, iyak-iyak kang ganyan. Pag biglang may sigot ka, diba? Tapos lahat sila, pati mga kapatid mo, sasabihan sa, naku, may lalabas na kalabaw dyan. Or naku, may lalabas na pari dyan. So ikaw naman, takot na takot ka. So, because of that, hindi mo na uuliting magkasugat. Pero until now, hindi ko maintindihan bakit may lalabas na kalabaw at saka pari pag nagkasugat ka. Yun, tapos ang maganda nun, pagkatapos mo magsugat, di ba bubuhusan niya ng alcohol? Yun, yeah. scariest yun sa bata. Parang never ka nang uulit maglaro ulit, masugatan dahil torture after. Hindi ka nasaktan dun sa sugat mas masasaktan ka dun sa after the fact ng paggamot ng sugat sa'yo. Bakit Tino-torture naman mabubuhusan ng alcohol? to cleanse. 'Di ba? Ganun naman noon, 'di ba? Antiseptic. Oo. Ganun. Yak. Meron yung nilalagay na ano yung bumubula? Ano yung bumubula? Aqua oxinada. Ayun, Aqua oo. oxinada. Higher level ka na kapag may pera ka Tama. sa buhay, meron kang Oo. aqua. Oo, kasi yun yung Already Status ka rin available. yun. hindi masyadong masakit, hindi katulad ng alcohol. Yun lang At nga saka lang pag yung may already ganun ka, available. may medicinal cabinet ka sa bahay. So, alta syudad ka rin. Hindi kasi lagi kasi kami nasusugatan. Mga bata. Kung saan-saan kami umaakyat. Tapos ang kasunod nun, nung panakot na yun, na talagang matatakot ka na the next time, is yung pag hindi pa rin gumaling yung sugat mo, bubudburan na lang ng asin yung sugat mo para matuyo. Wow. Ganun kami. So, super sakit nun. Pero after nun, kinabukasan, tuyo na yung Magaling sugat na siya mo. kagad. Oo. So, talagang Ay, kasi ano ba torture yun? ka after. Totoo naman yung asin pampatuyo talaga ng sugat yun. Pero syempre, torture sa'yo kasi masakit yun. Oo, Pero talagang matutuyo ang sugat mo. Kaya nga 'di ba kapag meron kang sugat, lumangoy ka sa dagat, matutuyo yun. Tama. Naririnig ko Because din. of the Hindi pumunta ka na lang sa dagat. walang dagat dito Swimming ka sa na lang. Manila. Madumi ang dagat. Madumi ang dagat dito. Yeah. Tama. Yes. Parang yung takot mo na nagsimula dun sa pari at sa kalabaw, naduktungan. Tapos di ka na ulit di mo na susubukan magkasugat ulit. Kasi ako dahil nga agwa oxinada kasi yung ginagamit. Hindi masyadong masakit. Paulit-ulit. Kaya paulit-ulit. So sister, wala namang lumabas. Liwanagin lang natin to. Wala namang lumabas na kalabaw, Wala pari, o naman. ano-ano pa dyan. Siguro kasi natuyo na kaya hindi na lumabas. Ayan, ako naman, nabanggit kasi yung kabataan. So, alam niyo naman, sa probinsya tayo lumaki, 'di ba? While hindi naman talaga actually, parang 10 minutes away lang naman yung lugar namin sa city. Pero lucky enough to experience yung alam mo yung meron pang rice fields, may ilog, tapos hindi ko masabing forest kasi parang hindi naman kasi Amazon level siya. Parang woodlands. Kakahuyan. Ay, tama ba? Yeah, Kakahuyan. oo, parang kakahuyan lang. Hindi naman siya gano'n nga kalayo sa pero hindi pa kasi uso nun yung parang subdivision, tricycle or jeep ang sasakyan mo. So, dun sa gano'ng setting, nung bata ako, parang may isang lugar lang na nadadaanan pag papunta ka ng bayan,
na parang sobrang na-curious ako. Kasi isipin mo yun dun sa ganong setting, kaisa-isa lang siyang merong street sign. Alam mo lang na parang may Street lugar sign siya sa papunta kakahuyan. parang gano'n, 'di ba? So, medyo weird, nakaka-curious kasi alam mo lang na mukhang may, community or may nakatira do'n kasi from the barangay road makikita mo yung parang, ah, parang metal pa yung sign niya. Pero kasi dahil yung lugar parang yung matataas yung mga damo, may mga puno, hindi mo nakikita yung ano bang meron do'n. So, Mhm. every time na pupunta ka sa Hindi siya bayan hindi siya open sa public. wala siyang gate. Kasi Wala siyang actually parang puro oo, alam mo lang na may papunta pero malayo kasi, wala kang makikita. So, 'di gano'n, every time na pupunta ka sa bayan parang curious ka, lagi kang nakatingin. Kaso lang habang tumatanda ako, parang unti-unting napapalitan ng ibang feelings. Mhm. Parang lalo na kapag, gabi ka madadaan, yung parang tumataas yung balahibo mo. Tapos hindi mo maintindihan, kahit summer, yung parang may, parang cold wind, yung parang gano'n. Eh, siguro Malamig kapag talaga gano'n ang yung simoy ng hangin. kaso may pagkakataon summer. Anyway, so parang gano'n yung tapos, parang lalakas na yung tibok ng dibdib mo. Pero na-realize ko, siguro nag-umpisa yun dun sa well, siguro marites ako nung bata nun, nakikinig sa usap-usapan ng mga matatanda, may mga kuwentuhan. Kasi si ano daw, may nakikita doon sa tapat noon na nakaputi. Eh, Oo. tapos yung setting pa naman niya parang alam niyo yung may malaking puno, sa tapat. Yung parang halos nag-aano nako-cover niya yung ano din ng daan. Mhm. So yun, lumaki ako na parang natatakot na ako every time na dadaanan ko siya. Buti na Hindi. lang, Baka oo. psychological nga siya kasi dun sa mga naririnig mo. Eh, sabi ko nga, alin ba yung mas nakakatakot, yung may nakikita ka, wala kang nakikita. Basta everytime dadaan ako dun, meron na akong nakikita at all. Mas nakakatakot So, nga yung tinatakot mo yung sarili mo. sarili mo, Mhm. tama. Totoo Kaya yan. eventually, 'di ba, actually, I think one summer, yung sa recall ko yung talaga yung matindi talaga yung sikat ng araw, eh. So yun yung parang Mhm. time finally, parang na-clear out siya. So parang ibang-iba yung feeling nung araw na yun na dumaan ka sa kanya. Walang gano'ng feeling kasi parang maliwanag na. Lumabas Mhm. na siya na, parang, gate, kumbaga gated community pero walang kahit ano, hindi siya mukhang haunted house or anything. Tapos ayun na, lumabas na yung mga kuwento na saka mamarites mo ulit, yung mga matatanda dun mo sa kanila din nalaman na parang bahay pari, hindi ko alam kung mga monks or whatever. So, sabi ko, "Oh my God, all this time tinakot-takot mo yung sarili mo, only to find out, abay malamang may makikita siguro talaga sila dong mga nakaputi 'no." Mga pari pala, alam mo. Baka si father lang pala yun nakatayo dun nag-iintay ng tricycle. Tsaka hindi naman puwedeng ano 'di ba, lalo na nung hindi naman gano'n kadami yung, mga sasakyan, hindi talagang gagabihin din sila. Um, Ako at least for me, yun yung na-realize ko dun sa experience. Puwedeng ako lang talaga yung gumawa ng pananakot sa sarili ko. Siguro na-imagine niyo ba yung ano na nung bata ka wala kasi yun talaga yung weakness mo wala ka namang ano, parang ang mga information na ano talagang galing na sa matatanda. Have you ever visited a cemetery or graveyard at night? Nakapunta ako sa isang sementeryo ng hating gabi. Tapos, it wasn't Ano by yung hating gabi? choice. Ano yung hating Ab gabi? Mga anong oras Magmamadaling yun? araw na, 12? Oh, midnight, yeah. okey. So, nangyari ito nung high school ako. Naalala niyo yung CAT? Mhm. It's an army Although wala training. akong CAT, Ano? 'di ba may kapalit yun, yung Oo. Girl Scout or Roverette, parang Oo. gano'n. Nag-officer training ako. So, 3rd year. Hmm. Kasi sa school namin, yung extracurricular may points. So, Mhm. magte-3rd year na, wala pa akong point. Kailangan ko na talaga. So, iisip ko, yung CAT na mag-o-officer. So, naisip ko pa kasi noon, pwede kaya ako mag-PMA? Doon ko nalaman na hindi pala ako pang PMA material kasi lagi akong kulelat sa mga physical activity. Hindi ko naisip na mag-give up.
dahil dun sa mga physical activities. Muntik na akong mag-give up nung minsan after namin mangaroling. So bigla kami sinabihan na meron tayong gagawing activity na papasok tayo sa sementeryo na 'to. Tapos lalakad lang naman dun sa main street, papunta tsaka pabalik. Parang yung So mga parang nagpipinta ano, roon. para siyang isang test sa lakas ng loob mo. Pwede ka namang humindi. Kakaroon ka ng demerits. Eh, di ba nangungulelat na nga ako sa physical. No, babagsak na talaga ako. Hindi ako tutuloy. So sabi ko, okay na yan. Kaya ko yan. So, wala naman ako nakita. Madilim lang talaga. Kasi onti lang yung street light. Yung sobrang takot ko lang. Yung alam mo yung nanginginig ka sa takot dahil lang sa iniisip mo. So, parang maikli lang siya, street, pero para sa akin parang pagkahaba-haba. Yes. So, ayan Eh, yung kasi naman kahit saan ka tumingin. Kasi Oo, kasi kasi serious siya eh. oo, Kumbaga sorry. wala ka, hindi mo madadivert yung kasi nandun ka talaga sa lugar. Hindi, pero Siguro kaya ganun yung fear. dahil nagawa ko siya, pagkatapos naman parang proud na proud ako sa sarili ko na nagawa ko, 'di ba? Kasi kahit yun naman yung yung parang yung fearlessness ay hindi dahil sa hindi ka nakakaramdam ng takot. Kundi Yung you go ahead kahit overcome. Yes. Overcome your kahit fear. matakot. So, mukha lang talaga akong tanga doon na nanginginig. Kitang-kita siguro. Okay. In fairness, tanong- iba ang iba yung initiation nun, Hindi hazing. Paglakad ka sa sementeryo, sa gitna ng ating Pero in fairness, kung group kayo, medyo safe pa rin. Kumbaga, nandun pa rin yung inisip nila yung safety. Kasi at least kung sabay ako yung tatakbo. Kasi mahirap pag mag-isa. Madami Kasi, yung mga trainer. Oo, Tsaka, may kasi kasama hindi kami lang- mga trainer. Tsaka hindi lang yun ang kalaban mo eh. Pwedeng may masamang loob dun sa loob, di ba? Kumbaga, isa rin yun yung sa totoong nakakatakot. threat. Ako naman, 'di ba nung mga bata tayo, ang requirement sa ating mga bata after ng lunch, kailangan matutulog ka, kailangan mag-nap time, 'di ba? So yung mga lolo at lola sa amin, sila naman meron silang pastime. Naglalaro sila ng cards. Tawag nila dun yung game na yon, pakito. Ibang klaseng cards yung ginagamit nila eh, malalaking cards yun. Tapos Parang parang yun, poker? Hindi. card game siya, parang siyang poker, pero yung drawing dun sa cards, iba. Anyway, so yun yung game nila, naglaro sila 'pag tanghali. Ngayon, isa dun sa mga lolo na naglalaro dun, ang pangalan niya, Inte. So 'tong si Inte, yan eh, hindi naman siya masyadong mataas na mama, parang average height lang naman si Inte. Tapos kalbo siya, maputi, tapos lagi siyang seryoso, tapos malaki yung tiyan niya. Tapos ito si Inte, sabi ng lola ko, tsaka sabi ng ibang mga lola dun sa lugar namin, si Inte kumakain ng bata. So yung oo, kaya malaki ang tiyan ni Inte kasi kumakain siya ng bata. Lalo na yung mga bata na hindi natutulog sa tanghali at nandun sa labas na mag-isa. So after lunch, hindi ka na puwedeng maglaro kasi padating na si Inte, dadaan siya dun sa harapan namin, dun sa eskinita namin. Dadaan dun si Inte kasi dun sa dulo ng eskinita yung laruan ng pakito. So, di kailangan mag-uwian na kami. Kami dalawa ng pinsan ko, mahilig kaming tumakas, hindi kami natutulog. So, lagi kaming tumatakas sa dalawa. Lalaki yung pinsan ko, si Bongbong. So, yung pinaglalaruan kasi parang may headquarters kasi kami magkakabarkada. Yung katapat na bahay nung bahay namin. So, doon kami lagi nagkikita-kita magkakaibigan. So, nandun kami, nakaupo kaming ganyan. Hinihintay namin kung sino pa yung sa mga kabarkada namin na makakatakas para makapag-start na kami maglaro. Paglingon namin ganyan, oh my God, eto na, naglalakad na si Inte. Papasok na dun sa eskinita namin. Yung pinsan ko, ang bahay nila nandun sa kanto ng eskinita. So, hindi siya pwedeng tumakbo pa uwi. Tapos ako, pag kailangan ko mag-cross ng eskinita, so, anong gagawin namin dalawa ng pinsan ko, yung bahay na pinaglalaroan namin, walang gate yun. So, open siya. So, pag dumaan si Inte dun sa harap nun,
kitang-kita niya kami. So, makakain kaming dalawa ng pinsan ko. So, buti na lang may pader yung bahay 'no. So, dun kami nagtago kami dun sa likod ng pader habang palapit na si Inte. So, nakaganyan kami, nakasandal kaming dalawa ng pinsan ko ganyan dun sa pader. Tapos si Inte, napagod yata, tumigil pa siya dun sa tapat mismo nung pader, nagganyan pa siya ng kamay niya. Kita mo yung nakalawit yung kamay niyang gano'n, saka ganyan kaming dalawa ng pinsan ko, kita namin yung kamay ni Inte. Talaga hindi kami halos humihinga ng pinsan ko, sobrang takot namin dun kay Inte. Tapos eventually naglakad na ulit si Inte unti-unti. So, nakahinga na kami ng maluwag. So, nung nakalabas na si Inte at nagising na yung mga kalaro namin, dun namin kinuwento sa kanila na na-survive namin si Inte, hindi niya kami nakain dahil nakapagtago kami dun sa pader. 'Di ba? Kami lang dalawa nagkaroon ng close encounter dun kay Inte. Close encounter talaga 'no? Oo, Grabe, yung feeling niyo talagang magpipinsan at magbabarkada, eh, nasa horror movie kayo 'no? Dahil sa pagkatao Oo. ni Inte. Hindi, Kawawang ilang taon ba 'to at ano, ang lakas na ng loob Siguro na ano, sumuway? siguro ang bait ko 'no, siguro mga 6 or 7. Ah, Alam mo ang nai-imagine ko dun sa Inte, parang siya si Hagrid ng Harry Potter, na parang malaking mama, yung parang matatakot talaga yung mga bata kasi kakainin ko kayo. Tsaka si Inte talagang internalize naman yung kanyang character, aware naman siya na pinagsasabi ng mga lolo't lola na kumakain siya ng bata. Kaya 'pag nakita siya ng mga bata sinisitsitan niya agad yun. So, takbuhan naman yung mga bata 'pag nakita niyang palapit na si Inte. Eventually nung lumaki na kami dun namin na-realize na hindi naman talaga totoong kumakain ng bata si Inte kasi tao lang talaga meron siya. siyang apo. Oo, Mm. kasi parang di ko alam kung yung kapatid ko may ka-batchmate na apo ni Inte. So, kung may apo si Inte, so ibig sabihin hindi siya kumakain ng bata kasi dapat kinain niya na yung apo niya, 'di ba? So, dun na namin na-realize, hindi pala kumakain ng tao 'to si Inte. Na all the while na-scam lang kayo ng mga lolo't lola niyo. Oo, yeah, Pero para lang matulog pero kami. pero in fairness, sikat na sikat si Inte sa inyong Oo, barangay. oo. Eh, Siya ang dahilan kung bakit nadisiplina ang mga bata sa lugar ninyo. Yung walang true. bata sa kalye. Yeah. second Siya round. Ito naman yung kwento ko, yung boss ko, pumunta kami sa isang client sa La Union, pandemic days. Pumunta kami sa La Union, 6 hours yata ang biyahe. So, punta kami dun ng umaga, na-meet namin yung client, tapos siyempre chika-chika. Nakaalis kami medyo late na, siguro 9 or 10. So, babiyahe kami pabalik. So, dalawa lang kami ni boss sa kotse niya. Etong si Waze, kapagka nasa intersection ka, doon mawawalan ng signal. So, hindi mo ngayon alam kung diretso o kaliwa, kanan. Okey lang sana kanina kasi umaga pa. Ngayon gabi na. Siguro around mga 12 or 1 o'clock na nasa kalsada kami na kung saan nasa intersection, tsaka mawawala yung signal. So, ngayon ang nangyari dumiretso si boss, na supposedly kakaliwa kasi nga nawalan ng signal. Pagdiretso niyang ganyan, nung nakalayo na kami dun sa intersection, tsaka sasabihin ni Waze na mali ka pala. Kumbaga magre-rerouting ka, 'di ba? Ang problema dito kay Waze, instead na sabihin niyang mag-U-turn ka lang kasi 'di ba napakalaki naman ng kalsada sa mga probinsya. Pinadiretso niya kami ng pinadiretso tapos kanan daw kami sa ganitong lugar. So sinunod naman ni boss. Kaso yung cellphone ako yung tumitingin. Sabi ko, "Ma'am parang estimate 'tong papasukan natin." Eh, masunurin sa Waze si ma'am, kumanan pa rin. Yung kinananan namin, imagine ninyo yung parang pilapil na talagang kasya lang yung kotse. Pilapil siya na pataas ng pataas, na bangil yung left and right. At habang tumataas ng tumataas, may mga kawayan na, alam mo yung parang sa horror movie talaga na nagdidikit siya. So, Oo, nagbe-bend down na ganyan. So, ikaw na nagda-drive, hindi mo alam kung ano yung nandun sa dulo. Pero kitang-kita ko sa Waze na dead end siya. Eh, bakit doon Imagine kayo niyo pinadaan? pataas. Exactly. Sabi ko, "Ma'am, dead end 'to, dead end." Balik na tayo. Dapat nung umpisa pa lang, nakamaniobra na si boss. Oo. Kaso siguro ang nasa isip ni boss, meron niya
At saka for safety reason, ayaw niya ring, mag-panic. Kasi siyempre kargado niya ako parang so, alam mo yung pakiramdam na hindi mo alam kung ano yung aabutan mo sa dulo, kung meron bang masasamang loob na nando'n nag-aabang sa inyo, kasi dead end siya. Meron kayang may chainsaw doon? Yung mga basta gano'n, hindi mo alam. Shades of Diba Matter. tapos eto na sabi ni boss, nararamdaman mo ng may panic pero kailangan compose siya kasi nga boss siya. Pataas, imagine niyo mataas, malabo na maniobra kayo. Sabi niya, "Basta tumakbo ka ng mabilis, huwag kang magpapahuli." Yun lang ang sinabi niya sa'kin. Just in case. Tapos yung ano, yung cellphone, yung Waze natin, 'di ba? Kasi nga madilim na. Sabi niya, "Patayin mo, patayin mo." Kumbaga, kasi yung ilaw, kitang-kita na babae yung nasa loob ng kotse. So, delikado. So, kumbaga, yung mga isang pirasong instruction niya, magigets mo na anong ibig sabihin. So, pilit kong pinapatay yung cellphone. Ayaw niyang mamatay. Kahit anong ganong dot-dot mo, alam mo yung para kang pinaglalaruan. Tinatakot ka, tapos ayaw. Alam mo ginawa ko, cellphone niya yun Kinuha ko yung cellphone, inupuan ko. Para lang mawala yung ilaw sa loob ng kotse. Tapos dire-diretso. Pagdating talaga sa dulo, dun nagmaniobra si boss. Kasi as in, imagine niyo nasa tuktok kami ng burol, parang gano'n. Kasi konting pagkakamali ni boss, hulog kami. So nagmaniobra siyang gano'n. Pagkamaniobra niyang gano'n, harurot na si boss pababa, as in harurot. Nung nandun na kami sa sa mismong main highway, harurot ulit siya. Pinalayo niya, walang usap-usap. Ang reason niya behind dun is kung may nag-aabang sa amin pabalik whatsoever, hindi kami puwedeng tumigil kasi babae kami, gabi, harurot, kailangang umalis dun sa lugar na yun, as soon as possible mawala kami sa lugar na yun. Nung nakalayo na kami tsaka kami nag-usap. We don't know what happened during that time, pero parang pinaglaruan kami kasi nawala ang signal, dinala kami dun sa lugar na sobrang nakakatakot na hindi ko maintindihan bakit tong si Waze ay dun kami dinala, dun sa nagtatakluban na puno. Sobrang delikado, either mapahamak kami sa tao, mapahamak kami sa kung ano, or mapahamak kami kasi nahulog na kami sa bangil. So yun yung pinaka-scariest and unforgettable moments namin. Ang masakit nun, di pa namin nakuha yung client. Yun, yun yung ending dun. Mukhang yung dulo, yun ang scary. Oo. Hindi man lang Yun hindi ang man lang very purpose nagbunga. ng oo nga, the very purpose of the trip. Yeah. Yes. 6 Yun ang hours, true. 6 hours na biyahe. So, kumbaga ang lesson learned talaga dun, 'pag pupunta ka sa isang lugar, alamin mo talaga yung ruta, advance, huwag kang Yes. umasa sa Waze. Kung kailan nasa critical period, dun mawawalan ng signal, which is uncontrollable. So, delikado. Pero at least hindi kayo totally nawala yung lalo na yung boss mo na siya yung nagda-drive. Alam mo yun, kumbaga, it ended na, nandun kayo sa safety. Kasi yun ang naaano ko yung sobrang fear niyo kasi minsan naiiba rin yung decision making, 'di ba? So at least nag-end siya na safe kayo. Actually, ang ano dun, Yeah. ang pinaka para ano ba, moral lesson, yung leadership skill. Kasi sa ganung pagkakataon, bilang boss, hindi siya dapat magpakita ng takot sa tao niya. Although alam kong natatakot siya, pero yung presence of mind, kailangan dun pa rin. Kasi or else, Yung hindi pareho siya yung kayong mangunguna. Yes, Tama. hindi siya Yung hindi siya yung mangunguna. nangunguna na natatakot. Yeah. Lalo na sa kanya yung Command pakiramdam responsibility ni niya. Bella. Yeah. Yep. Una sa lahat siya yung nagda-drive. So, kapag Yeah. ikaw ang nandun sa manibela, hindi ka dapat kailangan meron ka pa ring presence of Natataranta. mind. Diba? Oh, yung presence of mind Yes. talaga. Ay nako. Yeah. Pero So, alam mo i-segue ko lang yung yung nagbe-bend down na, sabi lang siya ng mga matatanda. 'Pag nagbe-bend daw yung mga kawayan, ibig sabihin daw, ano mo yun, enchanted daw yung place kaya nagbe-bend daw yung mga kawayan. Ha? I don't know. talaga. May ganun Baka pala. may dumaan lang na bagyo. Walang bagyo nun. Pero Ako naman, yung bata ako, sa mga playmates ko talaga niyan, usually yung mga pinsan ko talaga. Although, wala akong talagang yung sobrang ka-batch ko. So, either yung sobrang maliit lang yan sa'kin or yung mga mas matatanda na. Tsaka hindi pa naman uso nun yung may mall na
manonood kayo ng sine, ganyan. So, ang ano niyan, hindi ko alam kung familiar kayo, yung parang nilupak. Hmm, Delicacy siya, yung okey. parang raw na banana, tapos ilalagay siya sa isang malaking, Tapos babayuhin. gustong oo, ganyan. Tapos lalagyan ng margarine, Oo. sugar. Adi So, masarap yun. parang yes, parang yun yung parang pinaka-picnic, eh. So, may one time na gano'n. Tapos, may mga kung ano-anong iniaabot sila sa akin. Siyempre may pinaghandaan na may payong, may water, ganyan. Tapos, yung isa, yung huli, hindi ko maintindihan. Asin. Hindi ko alam kung Ah, para saan. Ayaw kong dalhin, siyempre maarte tayo. "Anin ko 'yan." Pero ito yung ano nila, pang-kumbinsi nila sa'kin. "Ano ka ba? Kailangan mo 'yan kasi, yung kaninang kuwento ko na woodland, kakahuyan. Parang yun kasi yung setting, 'di ba, yung pupunta na naman pupuntahan. kayo So, sa kakahuyan. yes, yun talagang papasyalan mo, eh. But anyway, so ang explanation nila, kailangan mong dalhin 'yan kasi nga may maligawan, parang inililigaw ka. Alam mo yung parang pinaglalaruan ka, hindi ka parang ang tagal-tagal mong magro-roam dun na parang paulit-ulit lang yung nakikita mo. Siyempre bata ako, 'di ba? Tapos matatanda yung mga pinsan ko na kasama ko, pati tito-tito ko yata. Wala ka na magagawa, 'di dalhin mo si asin. Gaano Kinuha kadami bang asin yan, 1 kilo? naku at isang kilo, iiwanan ko na siguro. Isang kilo. Anyway, pagdating doon sa mismong kakahuyan, habang nagagawa sila dun, tuloy ang kuwento. Sabi nila, kasi yung, si ganito, kasi 'di ba doon naman, vast lands, walang masyado kasing, siguro kung may corporation or parang yung sobrang mayayaman, sila lang yung may fence. So yun, talagang kaya din naman siya parang malawak, eh, pero puwedeng iba-iba ng may-ari. So yung ibang mga tao parang pupunta dun, either kukuha ng, fruits or crops, parang okey lang. Tapos yung kuwento nila na may isang mama, ang tawag nila nangangahoy, kasi 'di ba dati walang gas. So yung mga Firewood. matatanda, parang ganyan, matatanda, yun ang ginagawa nila, parang kukuha sila ng mga dry woods at yun ang gagamitin eventually sa pagluluto. Kasi nung sabi nila yung si ano, hindi ko na maalala yung name, parang umalis ng Si maaga. Inte rin ba yan? Gusto ko pangalanan din natin, kawawa na naman si Inte. Talagang kawawa na si kuya. Anyway, pero gamitin natin si Inte. Oh, ito ibang personality ni Inte this time. So itong si Inte, kumukuha siya ng kahoy nga. Kaso lang parang nagtataka lang yung family daw, hapon na, parang kumbaga the usual days hindi dapat gano'n katagal, halos pagabi na, padilim na hindi pa nakakabalik. Eh, 'di ba dapat gagamitin nga yung kinuha niya din na kahoy. So ang sinabi nila, yun, gano'n ang nangyari kay Inte. Kasi iniligaw na siya ng kung tikbalang man yun o kung ano man yung Oo. nilalang na yun, dun nila in-associate. Pero actually yung naiisip ko naman dun, dahil nga wala siyang border kung kaliwa't kanan puro puno lang yung sa paligid mo, medyo mahirap kasing napakalaki ng possibility na malilito ka talaga. Napakalaki ng possibility puwedeng naligaw din lang talaga si Inte, 'di ba? Mm. Pero siyempre nung bata ka, dala-dala mo si asin, alam mo yun, alam kong na-enjoy ko yung nilupak kasi tinapon mo pa, eh, nung mga kasama mo. Feeling ko nga kasama ka Parang sa ano nila, parang eh. kami nagdadala kami ng asin kasi may baon kaming nilagang itlog. So, Or merong mangga, puwedeng gano'n, 'di ba? Or Yeah, mangga, oo. oo. Kakahuyan, eh, so may guava, mangga. ayan. Siguro kasama yun sa Yes. yung pastime nila, eh, yung magsama ng mga Dapat pinsan na mas bata, para tapos, bully. tatakutin, yes. Kasama Kasi yung pala 'no, pag-uong na lang kung mangga naman pala yung gustong kainin. oh, pero sister, lalo na Hmm. sigurong mabaho yun sa bulsa ko. Kasi Ay kailangan malamang di nasa mo dalhin bulsa sa 'no? na. Kailangan nasa bulsa. Oo, nilagay ko siya sa bulsa ko. Mas effective Kasi daw para yun siguro 'pag parang yung dapat bagoong ka sa bulsa. Naniniwala ba kayo dun sa mga aswang? Yung sa pamilya kasi namin, galing kasi sila sa Samar tsaka Leyte. Ang daming mga kuwento ng mga lola, tsaka ng mga tiyahin ko, tungkol dun sa mythical creatures ng Pilipinas.
personally, ang experience ko lang, nung minsang nagbakasyon kami sa Samar, so 10 years old ako, ang tinirhan namin na kamag-anak nun, buntis pa yung tiyahin ko, buntis. Tapos, siyempre yung mga kwento-kwento na pag may buntis, yung sa bubong, takot ako. So, parang, alam mo yon yung kaluskos, yung mga ganon. Yung pag sa gabi, yung lahat ng tunog. Tapos, may narinig pa ako na pagaspas ng, yung wings ng, sabi ko nga, ano yun? Tapos yung mga huni na di kakaiba para mga ganyan. So, yung imagination ko, talaga ay talaga naman. kung ano-anong naisip. Parang nung matanda na lang ako, so ako na lang naisip. Baka naman yung yung mga species ng ibon na native dun sa lugar. Na alam mo yun, pag lumilipad, so maririnig mo siya, tapos yung mga huni na ganyan. So, yung mga kamag-anak namin yung taga doon, hindi naman sila natatakot. Alam na nila yung kwento-kwento lang yun. Parang pananakot lang din sa mga bata, di ba? Tapos, dahil naghahanap ako ng mga kwentong ganyan, so may nabasa ko isang theory sa internet na baka daw yung mga kwento ng mga aswang ay pakanalang ng mga Kastila para daw para matakot yung mga tao na lumabas sa gabi. Para hindi sila pumunta sa mga pagpupulong para sa himagsikan, ganyan, sa pagiging rebelde. So, sabi ko, pwede din. Kasi, di ba parang parang yung hindi mo kasi naiintindihan. Kumbaga, hindi ko naiintindihan ano yung anong uri ng mga ibon yung nandun sa lugar nila. So, pag hindi mo naiintindihan, pwedeng mag-isip ka ng ibang explanation and magiging katatakutan lang. So, parang ganon. Actually, ganun nga siya, no? Parang dahil may nabubuo kang kwento alam mo yun, yung ikaw mismo yung tumatakot sa sarili mo. Oo. Pero nabibigyan mo ng ibang interpretation yung, tama yun, yung parang may kumaluskos, or totoong ibon naman pala siya. Pero, Oo, iba pwede pa rin kasi totoong yung ibon kwento, siya. diba? Pero alam mo bang Mm. may napanood din akong ganyan, yung sinasabi mo na nag-start siya sa mga Kastila. Pero Oo. yung isang tanong, documentary din siya eh. Ang isang tanong, bakit hanggang ngayon may ganong kwento? Wala na namang Hindi Kastila. kasi, yung mga pasa-pasa na kasi nga, ginagawa na nga rin lang pananakot sa mga bata. Mm. 'Di ba? Parang kung sa gabi, hindi ka lalabas. O hindi pa talaga akong lumabas doon. Nanonood kami. Hindi ko masyadong na-enjoy yung bakasyon na parang ang ganda-ganda naman ng paligid. Tas Sayang, ano pa siya, diba? parang onting lakad lang nandun ka na sabing Sa dagat. mga falls, maraming Tapos magagandang lugar nga dyan. tapos yung pagkain, lahat fresh. Sobrang Pag sarap. Sarap ng pagkain. Oo. Fresh lang. Nabanggit niya yung isang ano niyan. Tingnan niyo kung gaano yung effect then nung mga kwento-kwento. Yung Siquijor, 'di ba ang ganda-ganda ngayon? O 'di ba diyan Yeah. nagfe-ferry Pero Fairy walk. there was a time na parang hindi mo siya consider na puntahan. Puntahan. Yeah. Kasi Yes. yung feeling mo hindi ka na Yes. makakalabas ng buhay. Yeah. Ngayon na ifini-feature siya. Ang Hindi. dami ng Queen, pwede ka pumunta doon, magdala ka lang ng asin. 1 kilo. 1 kilong asin ulit Hindi pwede yung lang, sachet lang. Di ba? Kumbaga, ang Merchant daming trolley, no? nabuong Sabi, ano man ang kwento. trolley mo? Napakadelikado talaga niyang asin. Baka mahuli tayo eh. Akala kung ano. Sorry, naging medyo kadalo yung asin. Okay. Ako ulit, ang story ko, nung bata ulit ako. So, na may period nung mga
late 80s, early 90s na yung nangingidnap, mga kidnappers na naka-van. Sa'min kasi ang tawag ng lola ko dun mga manunupot. I don't know kung Sinusupot siguro, oo, kumbaga Kaya yung manunupot abduction. kasi yung mga Kasi bata. parang lalagyan ng Yeah, yung tawag nila manunupot. Anyway, so yun nga. So, kami mga bata, takot kami na siyempre lagi kang maglaro sa kalye kasi nga 'pag may dumating na van, 'pag tumigil yung van, sasakay ka na lang daw nung van tapos kukuhanin na yung laman loob mo. So, hindi ka na makakauwi. Kaming sa family namin may history na may na-kidnap sa'min. Although hindi naman siya totally nawala, na-recover naman siya within the day. So kami, aware kami na totoo na may nangingidnap kasi yung isang kamag-anak namin na-kidnap siya. So, kami mga bata, lagi kaming cautious na maglalaro kami sa kalye or naglalakad kami from school kasi minsan naglalakad ka lang naman 'di ba pauwi sa bahay. So, nung time na yon nandun kami dun ulit kami naka-stay dun sa 'di ba mas kuwento ko kanina yung pinsan ko na ang bahay niya nandun sa kanto ng Eskinita. So, dun kami naka-stay nung ako, pinsan, yung buo naming barkada. Nagkataon nung araw na yon yung parents nila, tsaka yung mga ate at kuya nila wala sa bahay. So, ang nandun lang kaming mga bata. So, ang age namin siguro that time, 10 to 6 years old, gano'n. Mga gano'n lang kami kababata. So, 'di naglalaro kami dun, nandun kami sa parang terrace lang nila, dun kami naglalaro. So, biglang alam mo yun, may mabilis na van, tumigil sa harapan nung gate nung bahay ng pinsan ko. Hala! Tapos may bumabang dalawang mama. Tapos lumapit siya dun sa gate. Nagtakbuhan kami yung mga bata, siyempre naman, dalawang mama bumaba sa van tapos papasok dun sa gate. Takbuhan kami. Tapos nagkuha kami ng kanya-kanya naming mga weapon. Akala mo naman makakalaban kami dun sa dalawang mamang malaki. So, may dalang tambo, may dalang sandok. Ako dala ko yung dustpan. Tapos tapos lumapit yung isang mama dun sa gate. Sabi niya, ano parang, "Excuse me," sabing gano'n sa'min. Tapos sabi niya, "Alam niyo ba yung bahay ni ganyan?" Binanggit yung pangalan nung tao. Yung pala yung dalawang mama, alam niyo yung door to door, yung nagde-deliver ng mga balikbayan box? Magde-deliver pala sila kasi nakita nila kami dun sa terrace, so magtatanong sila sa'min na na kung nasaan yung bahay kasi naliligaw na siguro sila, hindi na nila mahanap yung bahay. So sa'min na sila magtatanong, magde-deliver pala sila ng balikbayan box. So para pala dun yung sa kapitbahay namin. So Hindi pala takot na sila takot kami dun sa mangingidnap? dalawang mama. Oo, feeling ko pinagtatawanan kami nung dalawang mama kasi mukha kaming tanga kasi nakaganyan kami sa kanya. May dala-dala kaming mga weapon tapos nagtatanong siya sa'min na, Pero at "Asan yung least bahay ni alert ganito?" kayo. Oh, Alert 'di kayo, ba? mas Oo. tama naman yung reactions niyo. Oo. Yeah. Very good kayong Ayun. magpipinsan at Very good. Oo. Parang may magagawa yung tambo tsaka yung dustpan ng Oo, mama. dustpan tsaka tambo naman yung Sandok, hawak namin, ganyan. pero hindi, ibig Parang sabihin At least parang sarap yung ng alert. drawing. Parang yung sa mga caricature, 'di ba? Ang cute niyo na dido-drawing kayo na kalaban yung malaking mama tapos may hawak na sandok, dustpan, ganyan. Cute. Magdadalawang isip yung mga mangingidnap. 'Di ba? Ibig sabihin palaban yung mga Yeah. batang 'to. Mm. Huwag nating kidnapin 'yan. Masakit ulo natin diyan sa mga batang 'to. Yeah, gano'n kami, makukulit kasi kami mga bata nung bata kami. Yung ang Pero ganda ng lugar pero hindi ka makapunta dahil ang daming magbabawal sa'yo na pumunta dun. So, nalilimitahan sana yung masaya ka during vacation, 'di ba? Totoo Hindi po. napunta. Sana nasamantala mo yung ganong at saka Diyos Pero ko, at least alam paubos ko na nga na. ngayon yung ganong Oo. tapos At least alam ko nampamimiss na mo na lang dahil sa kwento. magdadala lang pala ng asin, okey na. Oo. Pero alam mo kung tutuusin yung mga lugar na yan na kinakatakutan noon, yan yung na-preserve ang nature ngayon. Kasi nga walang gumagalaw na para Oh, to hindi kaya kuwento 'yun ng hindi ng mga Kastila kundi ng mga katutubo dun sa lugar. Para hindi Possible. Pwede din. mapuntahan. Way to Yun, protect yung a way to protect their yung place nila. Mhm. Hmm. Pero alam mo may explanation siguro yang asin, ha? Kasi 'di ba ang Bumalik tayo asin dahil is sa asin. parang
Oo, parang cleansing agent kasi siya, eh, 'di ba, 'pag saline water parang Oo. pang-disinfectant, mga gano'n. So, kaya din siguro yung asin ginagamit siya na pangtaboy ng mga negative na mga bad Oh, na tsaka nilalagay sa elements. sugat. Oo, 'di Oh, ba? 'di Uy, ba? nagsimula pala Nga tayo sa asin. ano oo, yun talaga Aba, yung naging sentro ganyan ang ng tema ano ng natin. So, aside Oo. Yes. aside sa asin, ano pa ang ibang natutunan natin? siguro yung ano, yung kumbaga, yung kanina, yung kay Matia, yung presence of mind. Kumbaga, 'wag padadala sa takot. Yeah, Kasi Mhm. baka mamaya yung totoong threat, yeah, alam mo yun, you're yeah, so busy, naku, may lalabas ba ditong nakaputi or tikbalang or Mhm. kung ano man. Pero actually, hindi hindi natin alam kung totoo or what, 'di ba? yes, girl. Pero may totoong threat. Kasi Mhm. yung kay Bey naman, Mas may aba nakakatakot ngayon pa yung talagang yung mga masasamang tao ang mas Yeah, nakakatakot. yun. Kasi yung kay Bey, Mhm. aba tama ang mga hanggang yung ano nila nung bata matatanda. sila. Kasi hanggang ngayon, may gano'n at totoong threat siya. Sa'kin yung ano yung Ano natin. kahit natatakot ka, diretso pa din. Yeah. Yeah. So yung kung The hindi yung ano daw, ang tapang daw, yung courage is not the absence of fear, but conquering the fear. yes. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So ano na lang, tune in sa next episode. Thank you guys. See you again next time. And don't forget to follow us and subscribe in Spotify Long Table Diaries. Thank you, guys. Till our next episode, please click and subscribe in YouTube, The Long Table Diaries. Bye-bye, guys. See you next episode. Follow us in Facebook, The Long Table Diaries. See you next time. Please follow us at the Long Table Diaries on TikTok. And don't forget, Ang tunay na kaibigan. Nagsisave ng upuan.